Bongbong Marcos binuhay ang 24 kilos na bigas na plataforma niya noong tumatakbo pa siyang Pangulo ng Bansa. PBBM may balak na namang budulin ang taong bayan. May magpapabudol pa ba? Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Muli ngang pinaingay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinagmamalaking 20 per kilo na bigas noon. Patatandaang ito ang kanyang naging plataforma nung kinukuha pa niya ang atensyon ng taong bayan. Ngunit kabaliktaran na noong nakaupo na ito bilang Pangulo ng Bansa. Kaya naman, tanong ng karamihan, taong bayan, magpapabudol pa ba sa presidenteng walang ibang ginawa kundi kamkamin ang pera ng bayan? Ito ngayon, gagawin na nila. Bakit? Malapit na eleksyon. At saan nila gagawin? Sa piling lugar lamang. Bakit kanyo? Kasi doon mababa ang itong administrasyon. Ito yung tinatawag na alyansa ng mga katae. Hindi, sorry naman. Alyansa ho ng, ewan ko kung anong alyansa ito. Visayas lang talaga. No? Hindi, kasi nga po, alam naman po natin, aminin na ho natin, na sobrang hina ho ng administrasyon ni Marcos sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, malamang sa malamang, aminado na sila. Wala na ho sila magagawa dyan. Baka iba na yung gawin nila dyan. Pero sa Visayas, talaga nga namang dito kasi yung pagdating ng eleksyon, medyo ito yung parang nagbibigay, nagdidikta. Bakit kanyo? Kasi sa Luzon, alam naman po natin kung sino yung sikat. Lalong-lalo na po yung administration slate. Talagang medyo nandyan talaga ang panig niyan, ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman, si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, dyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi dyan, ang labanan ho dyan, ika nga, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya, i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang pinaka, yung Visayas. Yan yung malaking parte ho, na magsasabing, ito yung parang breaking point Di ba? Kasi siyempre, tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, Matic na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So, Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang, ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman, sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya, kung para saan yan, di ba? Kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa iilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan. Sa iilang palengke lang ibebenta yun, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire, ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na? Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas Tapos pipicturean, ibibidyo, tapos sasabihin, ito na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Di ba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Diba?
Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo. Na sinasabi mo yung mga krimen isolated lang. Boy, sabi ba naman niya? Kita mong kagago nitong tao na ito. Sabi ba naman niya? Bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision, may security guard. Baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang ha, huwag tayo maggaguhan. Kaya ko rin sabihin nyo, no? Di ba? Lalabas ako, nandito lang ako sa area ko. Sa subdivision ko. Naturalmente, wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. Di ba? Lalo ka na. Sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. Pero pumunta ka doon sa mga lugar, na karamihan ng lugar sa Pilipinas. Kaliwat kanan nga yung yung nangyayari, bantakin mo ha. Eto mga kababayan ha, ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko Ako laman ng Malate. Kahit itanong nyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo diyang mga kaibigan sa Malate. Alam mo, dyan sa Malate ha, gabi-gabi dyan may ma-snatchan ng mga Japanese, Korean, Chinese. Uso kasi ngayon dyan alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi dyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga daladalang bag yan yung mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila pero yung bag nilang yan yung hindi nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na natin Pero marami dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan na snatchan. Meron pa nga dyan pinatay. Hindi lang nabalita. Meron dyan mga sinaksak din. Yun nga, ito, hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan. Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero yung iba nasa otoridad pa. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Yung sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi, eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Kahit nga mismo sa TV5. Hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. Alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yung Reliance na yan, hindi squatter area yan Baka akala ninyo, squatter area. Hindi Yung nakatayo dyan na istasyon, paligid doon yan, mga condominium, paligid doon yan, mga above middle class, o kung hindi kaya, pinakamababa middle class. Wala akong squatter area dito, pero ba't may nangyayari yung saksakan dito sa TV5? Di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman isolated case. Ito si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Naman Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porket pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino Hindi naman kailangan sosyal Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, mga banat yan out of this world out of this world ang banat yan. Pinapanood. Alam mo sa totoo lang si Aling Claire ang laman ng TikTok ko. Mantakin mo sabihin niya. Di ba
ba ang priority ng budget? Health. Sabi niya ngayon. Kailangan ng budget nasa health. Di ba? Bakit sinasabi nila ang tulay ay hindi related sa health? Paano kung yung ospital, kailangan mong pumunta doon at kailangan mo ng tulay? Pambirang buhay. Di ba? Ano yun? Ayun din ay budget para sa health. Kasi yung tulay na yun, patungo doon sa health center o kaya sa ospital. Gago! Alam mo yung tawag dito, yung reporter na nagtanong sumagot na nga sabi niya, hindi niyo po ba na-justify na lang yan? Napakaano naman yung example mong yan? Hindi, alam mo kung bakit? Tama siya dun kasi baka mamaya sasabihin di ba ang edukasyon ay dapat prioridad sa budget? Kailangan mo ng tulay, papunta dun sa edukasyon. Di ba? Kailangan mo ng akap, para pag may pera ka, makapunta ka, may pamasahe ka, papunta dun sa edukasyon mo, doon sa eskwelahan mo. Di ba? Kakaiba talaga to si Aling Claire. Kaya sigurado ako, ang banat nito ni Aling Claire dito, pagdating mo kay BP Sara Duterte tungkol sa bigas na kinakain ng baboy, kakaiba. Matag-Visayas wag po kayo maniniwala. Kasi sigurado tayo, hindi nyo mararamdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan. Sigurado tayo, maglalabasan lang yan sa ilang palengke. Maglalabasan lang yan sa ilang mga lugar. Tapos pipicturean, bibidyo. Alam mo naman itong gobyerno, itong pinakasinungaling na gobyerno sa lahat Sa lahat ng pinakasinungaling na presidente, itong presidente natin. Presidente nyo lang pala, sorry. Hindi ko binoto yan, pasensya na. Yan ang pinakasinungaling. Kaya sigurado ako mga taga-Visayas, binubudol na naman kayo niyan. At sinigurado ako, maglalabasan lang yung bigas na yan sa ilang lugar dyan. Di ba? Kasi kung talagang totoo na bumaba na ang bigas, dapat nationwide yan. Hindi pwede sa piling lugar lang. Ano ito? Kayo lang ang butante. Kayo lang ang Pilipino. Hindi, isipin nyo na lang ito. Wag ko kayo matuwa. Pero tanggapin ninyo pag meron. At kung makakain nyo naman, di kainin ninyo, wala namang problema doon. Diba? Pero mga kababayan, hindi tayo dapat matuwa. Kasi tinatarantado tayo. The mere fact na pili lang yung lugar, ito ay isang malaking pambubudol. The mere fact na hindi nationwide, ibig sabihin may tinatarget lamang po silang butante. Pag ibig sabihin po nun mga kababayan, ito lang mga sasabihin ko sa inyo, parang ganito yan ang senaryo niyan. Yung asawa ninyo nagloko. Binengbang yung kapitbahay ninyo. Tapos humingi ng sorry sa inyo. Pasensya na kasi inakit lang ako ni Lorna. Halimbawa si Aling Lorna. Inakit lang ako ni Aling Lorna nung nagsasampay sa Gilbo Alam mo yon? Basta yung Gilbo. Yung mga nakasandong walang Gilbo tawag doon. Gilid ng boobs kita, di ba? Inakit lang ko ni Aling Lorna kaya binembang ko yun. Parang kasalanan ba ni Aling Lorna nangakit? Humingi na sorry sa'yo, pinatawad mo naman. Tatanga-tanga ka, martir ka tapos, inulit. Si Aida naman. Binembang, bakit? Kita yung kuyukot kasi kita yung kuyukot niya Kasalanan ko ba? Pinakita niya yung kuyukot niya? Nanigas ang mga muscles ko, di ba? Binembang ko para lumambot. So ano ibig sabihin nun mga kababayan? 2 beses ka nilolo ko. Tapos matatawarin mo na naman. Tanga-tanga mo naman. Di ba? Hindi, ito bakit ko ina-example to? Hindi dahil sa kabastusan mga kababayan ina-example ko ito kasi pang nangyayari ito sa mga kapitbahay. Marami dyan martir Hindi, ito walang biro ito Ito, seryoso ito. Baka akala ninyo biro ba? Kaya may mga nangyayaring abuso mula sa tatay hanggang pati sa anak. Kasi pinababayaan natin.
Pasensya na mga nanay ha, masasaktan ho kayo dito. Pag ang asawa ninyo, pinabayaan ninyong bumembang ng iba, hinahayaan nyo ng iba, asahan ninyo, one of these days, kasi ang sinful of lust, ika nga, ano yan, palala ng palala yan. Hindi ho yan yung akala ninyo matatapos na sa isa. Hindi, diretso yan.